Malabnaw na flat latex, paano gamitin? Paano magpagulong? Tamang proseso ng pagulong. At paano magpagulong ng ceiling? Yan po ang ituturo ko hanggang sa finish ng wall. Hello mga idol, welcome back to my channel. Ito pong muli si Kuya Nel TV. Sa video ito mga idol, ituturo ko po ulit yung tamang paggamit ng flat latex. So marami pa rin kasing nalilito tungkol dito. Kasi may nag-comment sa akin before o kagabi lang may nag-comment sa akin mga idol na nagpahit sila ng skim coat tapos nilihan nila. Pagkatapos nilang lihain, kasi matte finish naman daw yung pintura nila, kulay gray, nirikta nila ng kulay. So mali po yun, no? Kahit matte finish, semi-gloss, gloss o high gloss finish, dadaan pa rin kayo sa flat latex. Kasi yan po ang proseso. Kasi kahit matte finish yan mga idol, may kunting kintab pa rin yan. Ngayon, kung irikta mo yan sa skim coat, makikita mo yung skim coat kasi pag mapamapa yan, no, hindi mo natakpan ng buo yan kahit dalawang mano mo yan. Kasi ang matte finish may kintab yun. Ang flat latex kasi mga idol, tatakip yun sa mga masilya, lalo na pag dalawang patong. Kailangan talaga dalawang patong, no, para matakpan talaga nagbuo ang masilya. Para pagpatong nyo ng kulay, matte finish, semi-gloss o gloss, high gloss ang finish nyo, maganda po tingnan, wala pong mapa. So sa video ito, tuturo ko sa inyo ang tamang proseso at paano magpagulong. So kailangan tapusin yung video na ito. So ito na po, bago ang lahat, intro muna tayo. Yan po ang paprimeran ko ng malabnaw na flat latex mga kaibigan. Kasi ang pang primer talaga namin dito is Acrytex primer. So naubusan ng Acrytex. So dahil matagal ang deliver ng order, ginawan ko ng paraan, flat latex ang primer ko sa bagong liha na skim coat. Yan kung nakikita nyo. Yung iba may primer na Acrytex kasi hanggang dyan lang, no, kasi naubos na yung Acrytex. Yung iba wala pang primer, gaya nung sa portion na yan, masilya pa yan. So malabnaw na flat latex ang i-primer natin dyan. So marami pa rin kasi ang takot gumamit ng flat latex sa bagong liha na skim coat. Kasi ang katuwiran nila mga kaibigan, natutuklap daw. So mali kasi ang proseso. Ganito po ang tamang proseso. Nakita nyo, nagpo-provide ako ng maliit na lata. Nilagyan ko ng kalahating flat latex sa tubig. Ganyan po kalabnaw ang pang primer mga kaibigan. Huwag kayong mag-primer ng flat latex na walang halong tubig, lalo na kung skim coat. Saka dapat punasan nyo ang pader ng basahan. Yung basahan na kahit yung basahan na nabibili yung bilog, basahin yun, ipunas nyo sa pader kasi flat latex ang ipo-primer nyo. So kailangan wala talagang alikabok. Okay lang hindi kayo magpunas ng basahan mga kaibigan, kahit lisan nyo lang kung ang primer nyo ay Acrytex primer. Kasi ang Acrytex primer, kumakain talaga ng alikabok yun kahit hindi mo pagpagganyan. Hindi tutuklap yan kasi matapang ang chemical ng Acrytex primer. Ngayon, kung flat latex ang primer nyo na malabnaw, kailangan punasan nyo ng basahan. So ganyan po kalabnaw. Ayan po mga kaibigan, may hawak akong basahan. Basa po yan. So yan, ipunas nyo yan sa pader, no? Pag flat latex ang primer nyo na malabnaw, ipunas nyo yan sa pader para tanggal talaga yung alikabok. Para pag primer nyo, kapit na kapit siya. Hindi siya matutuklap. Kuha kayo ng timba at basahan, sausaw nyo, tapos piga, punas, sausaw sa timba, piga, punas, sausaw na naman sa timba, piga, punas, hanggang sa mapunasan nyo lahat ng wall.
So nakikita niya, no, nagpo-provide na ako ng BB roller. BB roller lang ang pinang-primer ko sa kilikili mga kaibigan, no. Maliit na roller lang kasi diretso cutting na yun. So ang ceiling talaga mga kaibigan, sa ceiling naman puti lang, ang flat lang talaga ang finish niya, no. So kahit mga gano kayo, mag-isabay niyo yung ceiling sa wall. Kung mag-flat kayo, okay lang. Pero kung mag-finish na kayo ng semi-gloss, gloss, high gloss o matte finish, huwag niyo isayad sa ceiling kasi magmamati yan. Kasi flat lang yung ceiling eh. Yan po, nag-primer na ba ako? So malabnaw na flat latex yan mga kaibigan, no? Ganyan po ang proseso. Huwag kayong mag-primer ng rekta na malapot na hindi nyo hinahaluan ng tubig. At saka hindi nyo pinupunasan yung wall. Matutuklap talaga yung mga kaibigan. Mali po yung ginagawa nyo. Matutuklap yun. Kasi isa sa may alikabok na, malapot pa yung flat latex na pinahid nyo. So matuklap talaga yun. So ganyan po, no?
So ayan mga kaibigan, dahil nakasikan coat na ako sa wall ng flat latex na walang tubig, ang nagpagulong ko sa kisame, no? Ganyan po ang pagpagulong sa ceiling mga kaibigan, mga idol. Isa pong balagbag, tapos isa pong pahalang. So kung nakikita nyo yung pagulong ko, ganyan po ang una, balagbag. Kasi ang sikat ng araw ay papasok sa bintana, kaya dapat balagbag yung pagulong nyo, no? Pwede nyo rin pong i-cross yan pagkatuyo, i-crossan nyo ng pagulong, pahaba naman. So kailangan mag-umpisa kayo sa gitna. Masiling man o mahuling mga idol, kailangan mag-umpisa kayo sa gitna, tapos balik sa kabila para hati po yung pintura nyo, no? Bago nyo suklayin. So ayan po sa nakikita nyo. Ganyan lang po kasimple magpagulong mga idol. Kailangan tipan nyo rin po yung mga ilaw para hindi po mapinturahan, para tuloy-tuloy yung pagulong nyo. So ayan po mga idol, mga kaibigan, puting-puti na po yung wall, no? So dahil semi-gloss white lang ang finish nito, so semi-gloss white ko lang to. Dalawang patong po ito mga idol, no? So ayan po, puting-puti na po. Ihahanda ko na po yung semi-gloss. Ito na po. So ito na po mga idol, yung semi-gloss white, hinahanda ko na po siya. So puti lang kasi yung gusto ng may-ari, no? Kaya semi-gloss lang din yung ipipinish sa wall. So haluin nyo pa rin ang stick yan mga idol, kasi malapot yan. Huwag nyo nang haluan ng tubig yan mga idol. Pag nag-finish kayo ng semi-gloss, kailangan puro, wala pong halong tubig. Same lang po yung proseso, haluin nyo lang siya para mahalo yung sa ilalim, mahalo ng husto. So ito na po mga idol, pinapahid ko na yung semi-gloss white. So puti lang kasi ang gusto ng may-ari, no? So ayan po, pinapahid ko na po siya. So maliit na roller lang yung gamit ko kasi wala po na po kaming malaking roller, ano? So kung magpapagulong kayo mga idol, kailangan mag-umpisa po kayo sa gitna, pataas, pababa, gitna, taas, pababa, tapos bago nyo suklayin. So kung napapansin niyo yung pagulong ko mga idol, no? Tingnan na po maigi. Yan po, sinusuklay ko po. Pag sausaw ko po mga idol, tingnan nyo po, magsisimula po ako sa gitna. Yan po, taas, gitna, taas, baba. Ganyan po mga idol, no? Tapos bago nyo siya suklayin, ganyan po ang pagpagulong mga idol, no? Ganyan po ang tamang proseso. Kasi hati ang pintura ng mga idol. Yung iba kasi sa taas mag-uumpisa, siyempre makapal pa yan kasi bagong sausaw, makapal yung pintura sa taas. Yung iba naman sa baba nag-uumpisa, so kaya pag inanula yung roller sa baba, tulo-tulo yung pintura kasi makapal yung pintura sa baba. So kung sa gitna kayo mag-umpisa mga idol, hati po yun, kahit makapal po yung pintura sa gitna, masusuklay nyo yan kasi nasa gitna po yung pintura, hindi po siya tutulo, no? May mga talsik man pero hindi po siya tutulo. Ganyan po ang tamang pagpagulong mga idol, no? Sana nakuha nyo.
So, ito na po yung finish mga idol, no? Semi-white gloss lang po yung finish. Ito po yung gusto na mayari. So, ngayon ko lang po na-videohan. May mga gamit na. Pasensya na po. Hindi ko po na-videohan kanina kasi oras po ng trabaho. Ayan po mga idol, makintab siya sa ceiling. Kasi ang ceiling po, usually talagang ceiling, flat lang ang finish. Sa wall naman po, minsan matte finish, semi-gloss, saka gloss. Pero karamihan nakikita ko yung mga idol pag sa loob, matte finish lang po, no? So, kung nagustuhan yung video na ito mga idol, paki-like and share naman. At kung yan ka lamang po napadpad sa aking channel, huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at kalampagin ang kampana para updated ka sa mga bago kong upload. Hanggang sa muli.